Here is the second part of how we can actually resolve our problem with us being entitled members of the society. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Usually, ganito yung gusto nating pamamaraan ng pag-solve ng problema. Kailangan minimal yung involvement natin pero maximum yung effect. Pangalawa, with zero to little sacrifice. And after that, and yung solusyon, kailangan walang matatamaan, kailangan walang maiiwan, everybody happy. And now, on top of that, bibigyan kita ng pera, yung ganitong halaga, and lahat ng ituturo ko, kailangan mong magawan ng paraan, magawan ng solusyon doon sa binigay kong budget para sa'yo. Sounds familiar? Now, let's hold that thought for a moment, okay? Because this shit gets deeper. Now, remember, di ba, ang mga Pilipino gusto niyan, minimal effort solution. So, nakapaloob dyan doon sa solusyon na parati nilang mumulan ng hidwaan ng minsan magkakapamilya. Naku, lalo na pag yung mga natapat sa presidential election yan. Yung pagboto kasi para sa Pilipino, it's like very paano ba? Hindi ko masabing sacred eh. Kasi ang dami naman nagbebenta ng boto. Pero for them, I would say it composes of everything. Kung ano yung magiging kinabukasan ng Pilipinas, kung ano yung magiging after ng ganitong year, so on and so forth. So malaki yung impact nun. And at some point, I do agree. Pero ang kinalimutan kasi nila, ano yung control nila during the 6 years term of the president versus doon sa kaya lang nilang gawin doon sa election mismo. Pucha, may pag-gaslight moments pa sila eh. I mean, yung sabi nila parang, o nga, tama pala kami. So, anong gusto nila mangyari? Magkaroon na ulit ng eleksyon para iupo naman yung kabila just to see if it will work out. Tapos ang matindi nun, di syempre, naupo naman yung kabila. Hindi pa rin nag-work out. Alam mo yung gagawin daw nila, they will do the same thing again. So, yun yung solusyon na madalas na pinupunto or ginugusto ng Pilipino. Instead of actually doing something that would actually have an actual effect doon sa personal na problema nila. Rally dito, rally dyan, reklamo dito, reklamo dyan. Wala nang katapusan, di ba? Lahat na may kasalanan, puwera lang yung sarili nila. Tapos ito pa yung matindi doon. When someone actually comes up with a solution na marami naman yung magbe-benefit, aangal pa rin sila kasi nga hindi lahat magbe-benefit. Grabe, 'di ba? A very tough crowd to please. Ngayon, imagine this. Syempre, parang gusto mong magpasaya, 'di ba? Pasayahin yung buong barangay nyo. Let's say, doon na lang. Mag-aambag ka ngayon ng panginom doon sa, let's say, sa kasiyahan na gusto mong mangyari. Papaparty ka. Tapos, ang iaambag mong panginom ng buong barangay, let's say, malaki-laki naman na yung 500. Naaayon sa sweldo mo. I mean, yun lang yung sweldo mo. Di ba? Alam mo na yung resulta nun. Nakukulangin ka
doon sa inambag mo para mapasaya mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pero, instead na ma-realize mo na, o nga no, yung ginagawa ko or yung inaambag ko will not suffice para masolusyonan or maisama ko lahat doon sa kasiyahan na naiisip ko. And this is usually how Filipinos rant about their taxes. Gusto nila ng ospital, gusto nila ng magandang armed forces, gusto nila ng magandang pabahay, gusto nila ng libreng transportasyon without realizing that their wants have equal cost too. So, paano mo ipiplease yung mga ganong tao na walang idea sa kung paano ginagawa or kung paano pinapatupad yung mga projects dito sa Pilipinas? If they do not know how it works, then they would be just entitled for things they don't understand, and they will just keep on doing the things that does not really make them closer with their goals. This is Pinoy Extreme. Have a good day.